Sir, ito alam ko matagal na nating ilang beses na natin na i-discuss ito, no? Pero napapansin ko, marami pa rin po yung nabibiktima ng fake news at saka naguguluhan, kumbaga naku-confuse. Mm. Paki-explain nga po, again, in very, very simple terms, ano ba yung tinatawag na sovereign rights o yung karapatan ng Pilipinas sa ating sariling exclusive economic zone at kung bakit hindi dapat pinanghihimasukan yan ng kahit anong bansa, Opo. specifically China. Opo. Una, kasunduan 'yan ng international community, no? Dahil nga doon sa pakikipaglaban at advocacy ng developing countries noong 1970s, kahit yung mga maritime powers of the time, Russia at United States, ni-recognize nila na mayroong exclusive economic zone ang lahat ng bansa, no? Lalo na yung mga developing countries. Okay? Yung karapatan nila sa exclusive economic zone ay parang property right yan. Ibig lang sabihin, lahat ng likas yaman dagat dyan, whether it's pangisdaan o kaya yung minerals na nasa tubig, no? O kaya lahat ng pwede mong gawing kalakal sa tubig ay para doon sa coastal state, para doon sa may-ari ng exclusive economic zone. At tapos, ginawa rin nila itong parang kasing laki nung continental shelf na tinatawag, no? Yung continental shelf naman, yun yung sa ilalim ng dagat, yung lupa sa ilalim ng dagat. Lahat ng mineral at likas yamang petrolyo, for example, o kaya natural gas na nasa loob ng 200 miles, bale, sa ilalim ng exclusive economic zone, para din dun sa coastal state na may-ari nun. So, dahil kasunduan yan ng international community, kinilala yan ng lahat ng pumirma at nag-ratify sa UNCLOS. Ang China, nung time na yon, 1970s, kasama siya sa grupo ng mga developing states, developing countries na nakipaglaban doon sa negosasyon na kilalanin ng exclusive economic zone. Kaya nga bumigay yung maritime powers noon, no? US and Russia. Sige, kasama nila ang lahat ng developing countries na sabi nila, oh, dapat may exclusive economic zone, no? Para hindi nga makuha ng mga malalakas at mas advanced na countries yung pangisdaan ng mga mas maliit at mas hindi ganun ka-develop. Yun ang position niya. Ngayon, after a few decades, komo sila, ngayon yung malakas, sila na ngayon yung may teknolohiya, hindi na nila isasatupad yung agreement nila na yun. Bumaligtad na sila. Kami malakas. Hindi, amin yan. Kayong mga nasa paligid namin, wala kayong exclusive economic zone. Amin lahat yan dahil meron kaming historic rights. Biglang may exception. Yeah. No? Biglang exceptional siya sa kanya daw lahat yon. Kaya inaangkin niya ang exclusive economic zone ng Pilipinas, ng Malaysia, ng Indonesia, at saka Vietnam. Bakit? Dahil malakas na siya ngayon. Diba? So anong klaseng positioning yan? Diba? Hindi tama yun. Nakipagkasunduan ka, bumigay kami, pumayag kami, tapos ngayong kung ikaw na malakas, ikaw naman yung aangkin. Diba? Hindi tama yun. Actually, hipokrito eh. Okay. Oo. Eto pa, tapos sir. Sa kanya ngayon, gusto niya, lahat ng pangisdaan dyan, lahat ng petrolyo dyan, lahat ng minerals dyan, sa kanya. Paano tayo?